Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, ang tanong, safe po ba maglagay ng pera sa mga digital banks? Pag-usapan nga po natin. Welcome back. Ayan, usapang digital po tayo kasi marami po nainganyo sa digital bank, no? Kasi ang tataas po ng interest na natatanggap po natin sa mga ito, no? At ako po na topic po ito kasi nabasa ko po, no? Around 4 days ago nilabas po ang balitang ito, no? Only 2 of 6 digital banks in the Philippines are profitable, sabi dito sa Inquirer, no? Pati sa ibang website ay nabalita din po ito, nilabas ng BSP po kasi, no? Ayan, at tinignan ko po yung website ng BSP. Ito po yung 6 po, no, na digital bank na tinutukoy po nila kung hindi po ako nagkakamali, no? Si GoTyme, si Maya, si Overseas Filipino Bank, si Tonic, si Union Digital Bank at si Uno Bank. Ayan, no? And hindi po sinabi kung sino ang profitable, no? Kasi although nandun yung income statement po sa website po ni BSP, mahahanap po ninyo, no? Medyo kinumbine po kasi ng mga data nung lahat ng bangko, no? Pero yung balance sheet naman po ay nandun naman po, na-publish naman po. So pwede po natin makita doon. May clue na rin po tayo. Siguro kung sino yung nagde-decline ng kanilang equity, baka yun po yung medyo hindi profitable, no? Okay. At ito po yung sinabi sa balita po na to, no? Only 2 of the 6 digital banks in the country are profitable with losses likely to persist in medium term as the asset industry continues to find the right business model for their target market with the largely untested credit profile. Ayan, no? Magpa-persist para po yung losses na to kasi nga syempre lahat po ay nangangapa pa, pati yung mga pumasok po dito, although mga batikang banker na po, yung mga pumasok po dito, matatagal bangko na po, no? Yung nasa likod po nito. Of course, this is something new pa rin po sa ating bansa, no? Kasi bago-bago lang pa lang po ito, no? And of course, no, yung mga bagong depositor, yan. Hindi pala depositor, yung mga clients po siguro, hindi pa nila makapa, no? Kung paano patatakbuhin ang negosyong ito, no? And there are 2 among the 6 banks that are profitable, but the expectation is it will take 5 to 7 years. Ay, grabe po ito. Ito ba yung medium term, 5 to 7 years before a digital bank becomes profitable? Ay, grabe, ang tagal po na iyakan pa po ito. 5 to 7 years bago po kumita ang mga digital bank, no? Okay, masusurvive po ba nila ang 5 to 7 years na to? Yun po yung katanungan sa isip ko po. Hindi ko po alam kung ano po nararamdaman po ninyo dito, no? Pero ito po ang sinabi ng BSP director na si Melchor Labasan, no? Okay, na 5 to 7 years. Grabe. Nakakaiyak. And for a Filipino po, no, na mag-antay po nun. Sa mga Amerikano, walang problema, 5 to 7 years, di ba? Ibang company nga doon, decades na, hindi pa rin kumikita. Okay lang, no? Alright. The BSP is also looking at the impact and contribution of digital banks to overall financial system, no? But so far, the 6 digital banks have already generated, ay grabe, 8.7 million accounts po ito. Ang laki po na na-attract po nila, no? Ang mga tao. Siguro po kasi syempre sa taas po nung initial kasi 'di ba dati ang tataas parang nasa 6%, 5% yung ino-offer po talaga na interest rate, no? Ayan, which represent around 7% of the total of the Philippine banks. Grabe, kumakain na po ng market share po ito, no? 7% na po ang digital bank. At it's still growing po, mukhang growing at baka ito rin po ang future po natin, no? And while there are several interested players, marami po kung gustong pumasok po kasi, no, sa digital banking which plan to venture into online banking in the country, no? BSP is still studying, pinag-aaralan. Ang BSP po talaga natin, simula noon, magaling po talaga ang BSP, no? Maingat na maingat po, no? Hindi po sila masyadong reckless, no? At pinag-aaralan po nila kung dadagdagan pa po nila ang mga players mo na yan, no? In August 2021, the BSP imposed a 3-year moratorium on the grant of digital bank licenses to closely monitor the performance and impact of the new banking classification on the industry, no? 2021. Ayan, no? We have given only 6 lang po, no? Kasi test lang, trial muna, no? But once we know more, pag mas marami na kami nakalap na data based sa 6 na to, once we understand more, we'll be happy to open it up so that we can issue more digital licenses para magkaroon na mas marami pa pong player, no? The reason why we issued only 6 for digital banks is because
We want them to try different things and try to succeed in doing banking in a purely digital ways. Ayan, no? Okay, so talagang parang ano po talaga ito, no? Testing period po talaga, no? Ayan, no? Parang incubator muna, ganun. Based on the performance of the digital banks in the Philippines and also Asia Pacific, the indicator of success when it comes to lending is ecosystem partnership. Ito to po ang susi. Kailangan may partnership, no? At yung mga naging successful daw po sa South Korea and sa China ay yung may partnership po with the telco. Ay, alam na this. Alam na this dahil ilan lang naman ang telco po natin. So yung may partnership daw ang nagiging successful. At least na nakita po ni BSP sa ibang bansa. Ayan, no? At tingnan po natin, no? Bumaba na po ito. Alam ko mas mataas pa po dati ito. Si GoTime 4%, no? Si Union 4% na lang din, no? Ayan, no? At si Overseas Filipino Bank, medyo maliit po ito. Siguro ito yung isa sa kumikita kasi makunat magbigay ng interest, no? Eh, ganun po give and take, pros and cons. So, pros, yung interest ng ng deposit mo, ang laki ng kita, pero ang cons nun, hindi kumikita yung bangko mo. So, medyo nakakakaba pag hindi kumikita ang bangko mo, no? Pero dito naman, maliit ang interest mo kapag kay Overseas Filipino Bank ka, pero dahil siguro ito yung kumikita, pero dahil kumikita ito, mas palagi naman ng loob mo na parang mas maliit ang chance na tumupi ito, no? Si Tonic naman 4%, ayan. Si Uno Bank 4.25, ayan. Maya 4%, no? Ayan, okay. And mas mataas pa po ito dati, no? And I think, no, para maka-attract, no? And then bumababa na po siya lately, no? At sabi nga po, nabasa ko lang sa isang website, ini-screenshot ko po, no? Sabi po dito, no, sabi daw po ng CEO, Chief Executive, no, ni Henry Aguda, no, na mas okay daw po ang digital banks. They can offer higher interest rate kasi mas mababa ang operating cost nila kasi hindi sila brick and mortar. Walang physical building, walang lupa na binili, walang mas konti yung pinasusweldohan or walang janitor, mga ganon, no? Walang teller, di ba? Ayun, so mas nakakatipid daw po. And then, naibabalik daw po sa mga depositor yung savings na ito. Kaya mas mataas daw po ang nai-offer na rate. Ayun, ang sinasabi po sa website po na ito, no? At sa BSP website naman po, tinignan ko po yung income statement. Ayan, no? Pero kinonsolidate yung buong digital banking group. Ayan po, no? So, quarter per quarter ng buong 2023 ay nilabas po nila dito, no? Ayan, pulang-pula pa rin. Pulang-pula. Ayan, losses po, no? Ang nangyayari pa rin po sa kanila. Kasi nga po, nangangapa, no? Ayan, dalawa lang ang profitable, yun, no? So, ano pong tingin po ninyo dito, guys, no? Kasi in the past, at least sa mga recollection ko, sa mga naalala ko, yung mga bangko na natutumba, no? Dalawang possibility. Yung mga malakas mag-attract ng depositor ng bagong accounts, nira-ramp up nila accounts by offering very very high interest rate, or yung iba naman sobrang aggressive ng mga investment nila. So kung hindi po ako nagkakamali, yun po ang recollection ko sa mga bangko na tumumba sa Pilipinas, no? But digital banks of course have lower cost, kaya sa tingin po natin baka ito rin po yung baka ito yung maging future po talaga ng banking kasi yung innovation po ito Innovation po yun. Diyan talaga ang papunta. Lahat ng negosyo, lahat ng economy, diyan po talaga papunta kung saan mapapababa ang cost, kung saan mapapamura, no? Kasi yun talaga ang kailangan po ng tao, no? Mas efficient way, no? So, ako po naniniwala na digital banks, no, has a very very bright future, pero of course medyo rough road lang po itong first few years po natin. Syempre lahat po ng tao nangangapa kaya may mga losses po, no? And I think ang reality po talaga dito, bababa ang interest po sa ating mga deposit, no? Kasi syempre sa umpisa, pakagat lang po yan para dumami po agad ang deposit. Or I think ang expectation ko po dito, bababa rin po ito ng bababa, no? Okay. Ayan, no? And siguro po, ang huling billing na lang po natin, don't put money more than insured by the PDIC. This is true, hindi lang po sa digital bank, kahit anong bank, syempre, medyo isip-isip lang po kung ilalagpas mo yung deposit mo more than what is insured by the PDIC, no? Insured naman po ng PDIC po yan, no? Pero regardless, kaya po yung iba ng tao na maraming pera po at gusto nila nasa bangko pera nila,
kinakalat nila. Halos lahat ng bangko may account po sila. No? Ayan, may Robinson man yan, Citibank, ganyan, Allied, ay wala nang Allied, PNB, ganyan. Kinakalat. Lahat ng bangko may account sila. No? Kasi nga, minsan nililimit lang nila yung deposit po nila. At hanggang dito lang no, ang kwentuhan po natin. Hindi naman po tayo expert sa bangko. Kaya yung mga insight po ninyo sa bangko ay please share naman po ninyo yung inyong thoughts no, para matuto po yung lahat. Salamat po sa inyo. Ayan, like, subscribe, share, hit the notification bell. Kwentuhan po tayo sa comment section. Happy investing. To God be the glory. God bless. Bye-bye.